Ang ebanghelyo ngayong linggo ay tungkol sa pagpapagaling ng Panginoon sa isang lalaking bingi at utal. Dinala ito ng mga tao sa Panginoon upang ipatong ang kanyang kamay at pagalingin. Ngunit inilayo ni Jesus ang lalaki sa madla. Isinuot sa tainga nito ang kanyang daliri at pagkatapos ay lumura at hinipo ang dila nito habang sinasabi, Ephphatha o mabuksan. Ang nasabing tagpo ay kakaiba at isa sa pinakamadramang pagpapagaling na isinagawa ni Kristo sa Ebanghelyo. Sa paghipo ni Jesus sa lalaking bingi at utal, agad itong gumaling sa kanyang kapansanan. Tunay na nakapaghihilom ang mga kamay ng Panginoon. Ang kanyang hipo ay totoong nagpapagaling. Diin ng Iglesia, to be touched by Jesus, the Son of God, is to be touched by God Himself. For He is God. Diin pa ng simbahan, the touch of Jesus was not only yesterday, it is today. He wants to continue touching people and healing them today. Sa kalunos-lunos na kalagayan ng ating mundo at ng ating lipunan, kailangan natin ang kagalingang hatid ng Panginoon. Ito ang magbibigay ng ibayong kaginhawahan at pag-asa sa buhay ng maraming tao. Mapapansin, espesyal ang paghipo ng Panginoon sa lalaking may kapansanan sa Ebanghelyo. Inilayo niya ito sa karamihan upang makasalamuha ng personal. Ganito rin ang pagpapahalaga sa bawat isa sa atin ng Diyos. Ngunit kailangan ng Panginoon ang tulong natin upang ipadama ang kanyang mapaghilom na haplos sa mga tao sa pamamagitan natin. Hinihikayat tayo ni Jesus na kanyang maging mga kamay para sa mga sawimpalad sa pamamagitan ng ating malalim na pananalig. Turo ng simbahan. God uses the humblest believer, those whom the world considers poor are chosen by Him. For the poor among us, teach us to acknowledge our absolute need for God. Sa madaling salita, upang tayo'y maging Kristo para sa kapakanan ng iba. Gaano kadalas tayo nakatatagpo ng mga taong nangangailangan ng ating tulong? Lalo na ngayong napakahirap ng panahon dahil sa kaliwat kanang krisis. Kailangan nating maging mulat sa mga oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos upang maibahagi natin si Kristo sa pamamagitan ng ating malasakit at paglilingkod. Sa hirap ng buhay, marami na ang nagiging makasarili ngayon. Nawa, pakinggan rin natin ang mapaghilom na salita ng Panginoon na Ephphatha sa mabuting balita, sapagkat hindi tayo maaring magbingi-bingihan at magbulag-bulagan at tumahimik na lamang sa laganap na kahirapan sa ating paligid. Higit sa lahat, sa kawalan ng hustisya, pagmamalabis ng ilan, at pang-aabuso ng marami sa karapatan ng iba ngayong panahon. Babala ng simbahan, how many evils are being perpetuated in our society by us and by others. And we don't seem to mind. Ngayong araw, nais buksan ng Panginoon ang ating mata at tainga sa laganap na kahirapan at kasamaan sa lipunan. Malaki ang ating maitutulong kung mananatiling bukas ang ating isip at puso sa Diyos.